Ngayon nga po, nakalaya na si De Lima, tsaka Senadora Amy, kahit pagtanggol mo kapatid mo, kailan nangyari? Right? Kaninong administrasyon nangyari na nakalaya si De Lima? Di sa kapatid mo. Kahit anong pagtatanggol mo, kahit ipangatwiran nyo na, itong patunay na gumagana ang ating hustisya sa Pilipinas. The fact remains na nakalaya si dating Senadora De Lima sa panahon ng kapatid mo. Ang dami ng kapalpakan ng kapatid mo. And ngayon ganito ang nangyari. Although tama naman po yan, hindi dapat nakikialam ang Executive Department ni PBBM sa Judiciary, Executive Branch rather, sa Judicial Branch ng mga justices natin. Pero sa tingin nyo, hindi kayang i-persuade. Huwag nyong kalimutan mga dad kuya, abogada si Ahas. May connections. At siya ang most powerful ngayon, si Ahas. Hindi si Kuting ang most powerful ngayon. So bakit nakalaya during, di ba, this administration? At sa paglaya ni Laylay, ayan na, sasampahan ng kaso si PRRD. At eto nga po yung balita kanina. From 1PH, I think ito yung Facebook page, Pokemon, ng News 5, right? News 5 ito. Sigurado na raw si dating Senadora Leila De Lima nakakasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng pagkakakulong niya so, ikaw ang totoong vindictive. Nagbibitaw mo si PRRD tsaka si Madam GMA nga rin pala, mga kuya, delikado rin yan ha. Madam GMA, nagbabalik ang matindi mong kalaban, si Manay Laila. 'Di ba? Nakulong si Madam GMA habang siya yung DOJ secretary. I think so. Kaugnay ito ng pagkakakulong niya ng higit 6 na taon dahil sa kasong may kinalaman sa droga na nakakapagtaka, nakapagpiyansa. At paanong humina? Nagpalit ng statement ang mga testigo laban sa kanya. Panahon ni Pangulong Duterte, ang lalakas ng loob ng mga drug lords na umamin na nagbigay sila ng pera kay De Lima. Aminado sila na may mga anomalya sa Nubilibid Prison. Pumapasok ang mga babaeng tinatawag nilang tilapia. Pumapasok ang mga artista doon. Pumapasok ang mga beer. Nakakapag-concert ang mga sanggano, ang mga drug lords. Si De Lima nagmakarena pa sa kulungan. Tama ba? Nagmakarena pa siya doon. May mga kubol-kubol. Yung JB Sebastian namatay daw dahil I don't know. Agree ba kayo? Isa sa mga malalaking kumanta nun laban kay De Lima, si JB Sebastian, di ba? Na may mga labanan nga daw ng mga kubol-kubol dun. JB Sebastian kalaban yung Herbert Colango yata. Ewan ko kung tama yung pagkaka-recall ko. Pero yung JB Sebastian namatay daw sa COVID. Wala namang pinakitang bangkay. So paano pa magte-testify yung JB Sebastian? Malay natin pinatsugi yun para hindi na siya makapag-testify laban kay Queen Saba. And then kung sino-sino pa nagpalit ng mga statements, ng mga tumistigo. Bakit nga nagpalit ng testimony? Ay di baka na pressure, baka may banta. At hindi dapat dinidinig ng korte yun. Kaya nga sabi ng isang abogado na kilala nyo malamang, ay si Spokesari Rocky, pangalanan ko na, dapat malaki ang parusa sa mga testigo nagpapalit ng statement. Kasi bakit sila nagsinungaling right from the start, or maybe nagsisinungaling sila kaya, di ba nagsasabi sila dati ng totoo, ngayon nagsisinungaling na sila dahil nga nape-pressure na, or baka may banta sa buhay. Hindi dapat pinapakinggan ng korte kung tutuusin ang pagpapalit ng statement. Kasi baka nga, di ba, subukan mo lang na hindi mo baguhin yung mga sinabi mo laban sa akin at tsugi ang pamilya mo. Kaya yung sabi nga rin po ni Spokesari Roque, baka mismo daw ang mga huwes natatakot hawakan ang kaso ni De Lima. Di ba nagpalit ng huwes? Natatakot sila. Bakit sila takot? Ay madasalin naman daw yung si De Lima. Agree ba kayo? So ayan, kakasuhan si PRRD. He knows what exactly he did to me. He knows what exactly, ulit-ulit, talagang pinagbibigyan diin niya, no? So dapat he must acknowledge yung gravity ng grave injustice. Injustice daw yun. The travesty of justice. Yung mga pang-aapi niya
ayon sa dating senadora, inapi daw siya ni PRRD, kaya sasampahan niya ng kaso. So hindi pa naman kakampi ngayon ni Pangulong Duterte ang administrasyong Marcos. Mukhang ang administrasyong Marcos ay pabor sa mga dilawan. Paano si PRRD, mga tet kuya? Baka magulat na lang tayo, nakakulong na yan. At kapag nakakulong si PRRD at napatunayang guilty sa kanyang paghihiganti kay De Lima, sa mga EJK, sa tingin nyo, imposible pa na makapasok ang ICC dito? Ay, ang administrasyong Marcos Jr. ngayon, kaunting pressure ng Anemika, payag eh. Di ba pinressure, di ba yung pinakita kong post sa inyo kanina, yung article? Umaasa, very optimistic ang mga US officials na kaunti pang diplomatic push kay Marcos Jr. Makakalaya si De Lima. Ano ang mapapala ng Anemika pag nakalaya si De Lima? Ano ang role ni De Lima sa Anemika? Ano siya ng Anemika? Bakit siya protected ng Anemika at nagbubulag-bulagan ng Anemika sa mga ibinabatong aligasyon kay De Lima? 'Di ba? Parang sa isip ng mga kano ay hindi innocent 'yan. Agad-agad innocent. Antayin yung magsabi ang korte kung innocent 'yan. In fact, kahit magsabi ang korte ng Muntinlupa, 'di ba? Kahit magsabi ang korte, hindi naniniwala ang mga Pilipinong inosente 'yan. Tumistigo miski yung mga bodyguard ni De Lima, driver, may Junel, may Ronnie Dayan, may kung ano-ano pa. May mga drug lords na pinressure ang dating kasi, mga tet kuya, yung mga drug lords na sina Kulangko, sina Sebastian, kung sino-sino pa yung mga kilalang tao sa kulungan diyan sa Munti, ay parang pinressure lang daw ni PRRD para magsalita laban kay De Lima. Di ba ganyan yung sinasabi ng mga dilawan? Tinakot lang ni Duterte ang mga drug lords na may ganyang power si PR. Ano ang pwedeng ipanakot ni PRRD sa mga nakakulong na ipapapatay sila sa loob ng kulungan o ibibitay? Wala namang bitay ang Pilipinas. Walang pwedeng ipanakot nung mga hearing ng Senate, nag-e-enjoy pa nga ng, 'di ba? Enjoy pa nga yung mga tumitistigo laban kay De Lima sa pagbubulgar ng mga affair niya. Aminado si De Lima, may affair siya with, 'di ba? May frailties of a woman siya. Normal naman daw 'yun na matukso ang babae. Okay. So yan, kakasuhan si PRRD. At dahil hindi malakas si PRRD sa administrasyong Kuting ngayon, ay kahit ngayong anak niya running mate na ni Kuting, hindi malakas. Kayang bangga initamba, kayang, 'di ba? Kayang i-pressure, kayang huwag bigyan ng budget. So, ano kaya ang mangyayari kay PRRD? Kung takot ang mga huwes at yung mga nandyan sa judiciary kay De Lima, di ano ang kinakatakot nila? Baka magulat na lang tayo, kulong na yan si PRRD in a matter of months. Baka next year kulong na yan. Baka yan ang pwede nilang pampigil para tumakbo si PRRD as senator. Right? Itong kaso, excuse me, itong kasong isasampa ni De Lima, baka ito yung pangontra nila para hindi makaupo sa, pag si PRRD naging senador ng Pilipinas, sigurado yan Senate President yan. Right? Pero alam niyo, ang daming tumatraidor ngayon kay PRRD. Pag-usapan na lang natin yan siguro sa harapan. In few minutes. Yung mga dati niyang kaalyadong hundreds of congressmen nung siya'y nakaupo, nung umupo si Kuting, naging 70 na lang. Yung mga nasa House of Representatives, 70 na lang. Tapos nung sinabi ni PRRD na most rotten institution ang House of Representatives, puro kurakot ang mga kongresista, 15 na lang daw ang miyembro ng PDP Laba. Di ba may mga nag-quit kayo? Gonzales nag-quit nga Kahit mga kongresistang dating kakampi ni PRRD, tumatalikod sa kanya. Para ba silang may kinatatakutan?
Baka pag tumakbo si PRRD sa 2025, balik kayo, baka bumalik kayo sa PDP laban, ha, mga balimbing na mga kongresista. Oh. Kasi malakas na kandidato yan, unless umubra na naman ang smart magic. 'Di ba marami silang paraan para mapigilan ang pagpasok ni PRRD. Nandiyan ang smart magic. Kayang gumawa ng mahika. Right? Well, kahit gawa nila ng mahika, for sure si PRRD, landslide ang boto niyan sa tao. Dating Pangulo, ang lakas, popular pa rin hanggang ngayon eh. Baka nga hindi lang 31 million ang maging boto ni PRRD, kaya lang syempre andyan ang smart magic. Baka nga, isa papayag. Yung mga kaso kay PRRD, baka naku, siguradong kulong yan. Isa yan sa way para hindi siya makatakbo sa 2025. Kapag naging Senate President si PRRD, mga ate at kuya, baka biglang bumaba si VP Sara as Vice President. Ang Senate President ang hahalili kay VP Sara. Oh, even VP Sara target ngayon. Even VP Sara di ba? Sinampa ng kaso. Ipapakalkal sa ICC. Kasama na ang pangalan ni VP Sara. Hindi naman kasama si VP Sara sa war on drugs ni PRRD, pero kasama ang pangalan ni VP Sara sa gustong ipabitbit sa ICC. Ang daming animal sa Pilipinas at namamayagpag sila ngayon. So ano kaya ang kahihinat na ni PRRD? Pakonti ng pakonti ang kanyang kakampi. Magtagumpay kaya si Laylay de Lima na ipakulong ang ating dating Pangulo? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.